Siya ang kauna-unahang Marcos na dinala ng mga Batanggenyo. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-Viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta, walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Para sa panimulang bahagi ng ating palatuntunan, inaanyayahan po natin si Batangas Governor Hermelando I. Mandanas upang magbigay ng kaniyang pambungad na talumpati. Sa ngalan ng ating dakila at magiting na lalawigan ng Batangas, kasama rin natin ang tunay na makasaysayang lalawigan ng Laguna. Ganon din ang mga taga-Quezon bilang gobernador ng ating lalawigan, kasama ang ating sanggunian, Vice Governor, ang ating mga mayors, lahat tayo, lalo na ang ating mga magsasaka, maghahayupan, mangingisda, ay taus-pusong tinatanggap at taus-pusong nagpapasalamat sa ipinakikita at ginagawa ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tunay na binabago ang pagtingin sa mga Pilipino. Nagkakaroon tayo ng galang, nagkakaroon tayo ng tunay na pagkilala sa mga Pilipino. At ito naman, ang tunay na layunin ng ating kagalang-galang na napakasipag na Pangulo ng ating bansa. Kaya tayo ay talagang nagpapasalamat at ipinakikita na kinikilala ng ating Pangulo na sa lalawigan ng Batangas, siya ang kauna-unahang Marcos na dinala ng mga Batanggenyo. Yung mga nakaraan, hindi. Pero kayo, tayo, dito sa atin nagmula.
ang pagpapakilala sa tunay na pagkatao, layunin, napakagandang layunin, at tunay na napakatibay na paniniwala sa pagkakaisa. Tunay na naniniwala sa kagitingan at dangal ng mga Pilipino na talagang dapat nating itaguyod. At ipinakikita ito kasama ang kanyang mga kagawad, ang mga ng pamahalaan ng mga kagawaran. Kasama niya natin tinatanggap mula sa kagawaran natin sa Department of Finance. Ang pinili ang ating kagalang-galang dating senador, dating congressman, Ralph Recto, na at ganun din ang ating mga mayor, at sabi ko nga, bilang chairman din ng ating region, ng Calabarzon. Yung Calabarzon, alam natin, ang pinakamaunlad na region. Pinakamaraming Pilipino naririto sa atin. Mas marami ang mga nasa Calabarzon kaysa Metro Manila, kaysa National Capital Region. Kaya naman tayo ang pinakamaunlad at tayo ang nakakahikayat ng pangkabuhayan at lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura. Sa bagay, sa lahat ng bahagi, nangunguna ang ating Calabarzon. Kaya tayo ay pinakikita natin ang ating taus-pusong pasasalamat. At kapares ng nabanggit kanina, ang ating Pangulo naririto hindi lamang para mamigay, pero mahalaga upang pakinggan, marinig ang ating pang mga pangangailangan na wala siyang hangarin, kundi itaas talaga ang buhay, pagkilala, karangalan, dangal ng mga Pilipino. Kaya sama-sama tayo. Maraming salamat sa ating kagalang-galang na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ginagawa. Nakita natin hindi tayo nagkamali sa pangunguna na siya itanghal bilang Pangulo dito sa ating lalawigan ng Batangas. Dito nagmula. Yang napakarami na nagpakita kaagad na tayo ay tunay na naniniwala. Meron tayong we believe, sabi nga. At ito naman ay hindi tayo nauunsyami. Ngayon, isang patotoo ito. Ang kanyang muli at malimit na pagpunta sa atin dito at pagharap sa ating lahat. Lalong-lalo na ang mga nangangailangan. At kasama nga ang kanyang mga nasa kagawaran. Kaya't kasama ng Governor, ang lahat ng mga Batanggenyo, ang aming mga mayors, ang aming mga sanggunian, pero lalong-lalo na ang aming mga magsasaka. Ang aming mga tunay na nagtatanim at naghahayupan, nananatili pa rin. Tayo, lalo na ang San Jose, dito nagmumula ang pinakamaraming itlog. Itlog naman ang manok. Ganun din ang manukan, tayo na ngayon ang number 1, pati sa mga babuyan, tayo na. At ngayon pinipilit natin sa tulong naman ng ating Pangulo at ng ating Secretary na yung ating pangingisda. Tayo ang pinakamalaking konsumo, pero at nasa atin ang mga kasangkapan para talaga magkaroon tayo ng food terminal na ginagawa natin ngayon. Pinag-aaralan naman namin sa utos ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng fish port. Hinihingi rin ito, hindi lamang ng mga taga-Luzon, hindi lang Metro Manila, kundi pati yung mga nasa Mindanao. Kailangan nilang malapit sa ang kanilang mga pangingisda. At yun namimigay din ng hanap buhay dito sa atin. Kaya lahat ng ito, patotoo na ginagawa
ng ating Pangulo ang lahat para talaga magkaroon ng bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay ang kanyang mga nasa kagawaran at kasama na ang ating sariling atin na namamahala ng pananalapi natin, ang ating Secretary Ralph Recto. At sa pagpapaganap, sabi ko nga, ang ating Secretary of Agriculture, na yan ay malaki ang sakripisyo. Yan ang nangunguna, pinakamal sa private sector, international. Pero dahil sa pagmamahal at dahil sa hiningi ng ating Pangulo, nagsasakripisyo, yung kanyang lahat na kaalaman, ibinibigay. Ganon din ang ating Secretary ng Department of Social Welfare, Rex Gatchalian. Dating mayor, dati kong kasama sa Congress. Kaya't ganun din. At masasabi natin kaming mga nasa lokal, tayo na nasa lokal, tayo na tunay na malapit sa tao. Tayo ay sinusubaybayan sa ngalan ng ating Pangulo ng napakasipag at napakarunong at may dibdib na Secretary ng ating Local Government and Interiors. Dito pa sa atin nasabat ang pinakamalaking nahuli na droga sa Alitagtag. 1 tonelada at 1,000,000 at 400,000 pinakamalaki na sa lahat. Siya yan ay sa katauhan ng ating Secretary ng Local Government, Benhar Abalos. Yan naman ay makasama rin kami sa Kongreso. At sa pag-organize, magkasama rin kami ni Secretary Benhar. At kailangan talaga ang mga taong ganyan. At kaya naman makikita natin kung gaano kagaling pumili ng mga tao ang ating kagalang-galang na Pangulo. Kaya tayong lahat, mula sa puso, maraming salamat po, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag ko na rin, salamat po, Ninong. Maraming salamat po, Governor Mandanas. Ngayon, atin namang tawagin si San Jose Mayor Valentino R. Patron para sa kaniyang mensahe. Hello! Hi! Sir, ganyan po mga lively ang mga Batanggenyo. Una po, ang aking pong pagbati sa ating pong pili sa pinagpilian. Ang ating pong ipinagpipitagan, iginagalang, walang iba, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang, Ferdinand Bongbong Marcos. Sir, kaya naman ninyong bigyan ko din ng pahalaga ang ama ng aming pong politika ng Batangas, Secretary, Senator, Congressman Ralph Recto. Ang aking pong kaibigan, mabuting kaibigan, kagalang-galang ng DILG, walang iba, Secretary Benhar Abalos. Alam po ninyo, Mr. President, ang Batanggenyo po ay may kasabihan, maubos na ang yabang, huwag lang ang yaman. At ipagmamayabang po naming mga taga San Jose na sa dami ng siyudad at bayan sa probinsya ng Batangas, dito nyo ginawa ang pamamahagi ng biyaya sa mga kabatenyo, sa mga taga Laguna at lalong higit sa aming mga Batanggenyo. Tayo lahat ay naririto ngayon upang tumanggap ng biyaya mula sa national government, siyempre sa pangunguna po ng ating napakabuti at makatao at makadiyos na Pangulo ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Bongbong Marcos. Sir.
Bilang Pangulo po ng lahat ng mayor sa probinsya ng Batangas, pinangangako po namin lahat ng mga mayor ang tulong at suporta at kooperasyon sa inyong adhikain para po sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Ganon din po, tayo po lahat ay nandito ngayon upang ang ating pong pagkilala po ng ating Pangulo sa ating pong mga magsasaka, katulad po ng ating mga mangingisda, ay talaga pong binibigyan ng pahalaga ang mga sektor ng agrikultura. Mr. President, sa amin pong samahan ng lahat ng Pangulo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagkilala sa pangangailangan ng mga tao sa sektor ng agrikultura. At bilang bayero po ng bayan ng San Jose, malugod ko po kayong tinatanggap dito sa aming bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mayor Patron. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, inaanyayahan po natin si Secretary Ralph G. Recto ng Department of Finance para sa kaniyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Maraming salamat, mahal na Pangulo, mga kaklase at seatmate ko sa kabinete at sa Kongreso, mga punong panlalawigan, mga alkalde ng mga lungsod at bayan ng Batangas, Laguna at Quezon, mga probinsya na hindi lang mayroong historical and social linkages, hindi lang bounded by a common language, pero isang manufacturing, industrial at agricultural powerhouse na rin. Itong economic triangle na ito ay malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa inyong pawis at pagpupunyagi, mga kababayan. Magandang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate B. Kahapon nga, ang call time namin sa jump-off point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ang paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karavan ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad ngayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi
ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-Viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta, walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta, dudulog sa mamamayan. At ang pagtitipon na ito ay ang preba na ganung kahanga-hanga pamamahala. Klaruhin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto. Una, ang mga tulong na personal na inihahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Ika nga nila, mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa buwis na inyong binabayaran, kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. Pangatlo, ito'y pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad, tulad ng tagtuyot. Pangulong may malasakit. Pang-apat, ito'y bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at maunlad na Batangas. Sa laban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat, sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. And at this juncture, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng kagawaran ng Ingat Yaman. Ngayon ko lang narinig yung translation sa Tagalog ng finance. Bagay na bagay sa trabaho po ni Secretary Ralph Recto. Magsiupo po tayo. Andito rin po, kasama din po natin ang mga kalihim ng mga iba't ibang departamento. Andito po ang DA Secretary Kiko Laurel. Dahil po ang Department of Agriculture ang isang lead agency para pagandahin at palaguin at palawakin ang ating sektor ng agrikultura. Yan po ay pundasyon ng isang matibay na ekonomiya, isang matibay na populasyon na sa ating mga kababayan, na kapag maayos ang food supply, maayos ang ating pagbigay ng hanap buhay sa ating mga magsasaka at mangingisda, ito po ay magbibigay ng maayos na lipunan ng Pilipinas. Andito rin po ang Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Andito po at siya ay nakikita po ninyo kapag kalamidad, bagyo,
Magka may baha, may lindol, may pumuputok yung bulkan. Ngunit, sa aming pananaw, ang dumaan na tagtuyot na El Nino ay krisis din. Ito'y kalamidad din. Kaya't isinama natin sa ating mga programa para sa pagtulong sa mga tinamaan at napinsala sa pagdaan ng El Nino, sa pagsira ng inyong hanap buhay dahil sa tagtuyot. Ito po, ginawa po natin krisis yan, kaya nandito po ang DSWD upang tumulong. Andito rin po ang sekretary ng DILG. Alam niyo po kung bakit mahalaga ang trabaho ng DILG. Alam niyo po, kami sa national government ay kahit na gaano kaganda at gaano kalawak at gaano kahusay ang aming mga pinaplano na programa, kapag hindi po magandang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government, hindi po mararamdaman ng taong bayan kung gaano yung lahat ng programa namin, hindi namin maibababa na mabuti. Kaya malaking bagay, malaking bahagi sa aming nagiging matagumpay na programa ay ang pag-ugnayan ng local government at saka ng national government upang lahat ng maaring gawin ng national government ay dinadala naman ng mga local government officials para agarang maramdaman ang benepisyo ng taong bayan. Yan po, ang gumagawa po niyan, ang namumuna po dyan sa ugnayan na yan, DILG Secretary Benhur Abalos. Ang ating mga members of the House of Representatives, First District Representative Eric Buhain, ang Second District Representative, Congressman Jervil Luistro, Congresswoman Jervil Luistro, Fourth District Representative, Representative Liana Bulilla, at ang Fifth District Representative, Representative Maro Marino. So, ang mga galing naman po, mga ating mga representative na galing po sa Laguna, nandito po ang First District Representative ng Laguna, Maria Rene Ann Lourdes Matibag. Sa Quezon naman po, nandito rin po, sinamahan din po tayo, bago po punta sa Quezon, sa Laguna, nandito rin po ang Third District Representative, Representative Loreto Amante. Galing naman po sa Quezon ay nandito ang First District Representative, Representative Wilfrido Mark Enberga. Tama po yung sinabi ni Secretary Ralph kanina na ito mga classmate namin lahat. Alam niyo po, nung una akong pumasok sa politika, nung una akong pumasok sa Congress, 9th Congress, 1992 pa yon, magkasama po kami ni Congressman Ralph Recto na kami ang dalawang pinakabata na congressman na pumasok ng 9th Congress. Nauna lang siya ng konti, mas bata siya ng kaunti lang, aaminin ko, kaunti lang. Kaya siya ang naging Benjamin. Kaya kami yung parang rookie dun. At nagtatanong, lagi paano ba ito, paano bang patakbo rito? Kaya lahat po ito, lahat po ng ating mga ibang representative, naging classmate na rin po namin. Kaya po, napakaganda na makita na nagkakaisa lahat at nagtutulungan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ang ating mga party list representative ay nandito. CWS Party List Representative Edwin Gadiola is also here. AGAP Party List Representative Nicanor Briones. Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes. Malasakit and Bayanihan Party List Representative Anthony Goles. Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema. Ayan. Andito rin ang ating mga namumuno sa iba't ibang probinsya. Galing po, bago po, nandito po rin ang Laguna Provincial Governor Ramil Hernandez.
At siyempre, ang tawag ko, ang bago ko pong pagbabati po sa itong kaibigan natin na matalik, na matagal na, bago noon pa, bago pa ng panahon pa ng aking ama, ay siya'y kasama ng First Lady noon. At ang tawag ko ngayon sa kanya, nung nagpadala ng picture sa akin, sabi niya, pirmahan mo. Ang sinulat ko dun, our favorite newlywed, Governor Dodong Mandanas. Quezon Provincial Vice Governor Anacleto Alcala, who is also with us. San Jose Municipal Mayor, ang host natin dito sa ating programa ngayong araw na ito, Mayor Valentino Patron. Ang aking mga kasama sa pamahalaan at ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na nandito ngayon, na nakisama sa atin dito ngayong araw, kayo po, mga beneficiary po ng ating mga ibibigay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya, mula rito sa Batangas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa maulan na panahon na ating nararanasan sa mga nagdaang araw, naaalala ko tuloy ang napakasarap ng special lomi ng Batangas. Bukod sa inyong magandang beach resort, ang masarap na pagkain ng Batangas, ang dahilan kaya dinarayo talaga ang inyong lugar. May pinakita pa sa amin kanina, may lambanog, may kami tawag namin bugnay, dito bignay wine. At kasama na rin dun sa pagsasalo natin, palagay ko mamayang gabi, kami ni Secretary Ralph Recto at saka ni lahat ng Cabinet Secretary, testingin lang naman namin yung lambanog para makita kung talagang maganda. Kaya naman, naway mas pagtibayin at palaguin po ninyo ang mga produktong proudly made in Batangas. Narito po ako ngayon kasama ang mga ibang opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Kung kaya't mabamahagi po ang aking tanggapan, nagtig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuuan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa 3 probinsyang ito. Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula pa lang po ito. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi tayo ng mga punla at pataba ng pananim tulad ng mais, palay, niyog, abaka, kalamansi at iba't ibang mga klaseng gulay. Magbibigay din po tayo ng ilang unit ng traktora, hauling truck, combine harvester, rice thresher, grain collector bagger, corn husker, sheller, hammer mill, forage chopper, kasaba, grater at chipper. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ang ating magsasaka na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at para i-process sa ibang lugar. Dito, mula sa paggamit itong mga makinaryang ito, ay kaya na mag-processing, kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga ngisda. Sa ganun, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa diretsyo na
direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga isda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanap buhay. Dinagdagan pa po natin ng ilang unit ng recirculating dryer, solar-powered irrigation system, pump and engine sets para sa patubig at ilang kagamitan para sa pansaka. Para sa mga nag-aalaga ng hayop, magbibigay po tayo ng 50 kalabaw, ilang unit ng hauling truck, at 5 unit ng biosecured and climate-controlled finisher operation facility na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso. Sa atin namang mga mangingisda, magbibigay po sa inyo ang BIFAR ng ilang unit ng bangka, ng fish cage, at iba't ibang gamit sa pangingisda. At bilang tampok, dahil narito po tayo sa Batangas, magbibigay po tayo ng isang post-harvest technology package para sa smoking at bottling ng bangus at sikat ninyong produkto na tawilis na dito lang nanggagaling dito sa inyo. Maglalaan din po tayo ng 10 milyong piso para dito sa inyong lalawigan at 50 milyong piso naman para sa Quezon bilang credit assistance para sa maliliit na agri-negosyo. Gayon din sa lalawigan ng Quezon, gagawaran natin ng 1 milyong piso ang LGU ng Tagkawayan para sa kanilang malinis at masaganang karagatan project. Dahil naipanalo nila na napakaganda ang kanilang pag-alaga doon sa kanilang fishing ground. Maliban po rito, ang DSWD ay mamamahagi ng tig 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo ng AKAP program. Magbibigay din po sila ng cash assistance na nakakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso para sa higit na 2,300 benepisyaryo ng Supplementary Feeding Program. Ang DOLE naman ay mamamahagi ng halos 29 na milyong piso para sa higit 5,000 benepisyaryo ng TUPAD. Kasama rin po natin ang TESDA upang maghatid ng halos 100 starter toolkit para sa mahigit na 700 benepisyaryo ng Special Training and Employment Project ng mga Certificates of Scholarship para sa higit 3,000 benepisyaryo at yung Training Support Fund para sa lagpas 260 benepisyaryo. Meron po tayo mga TESDA booth. Nandyan po sa labas, nandito po, na pwede ninyong puntahan upang masubukan ninyo kung anong kasanayan ang maaari ninyong pag-aralan sa ilalim ng TESDA training program. Masaya rin ako na makasama sa okasyong ito ang tanggapan ng ating House Speaker. Kasama din po sa pagtulong natin ay ang House of Representatives na pinamumunuhan po ni Speaker Martin Romualdez na may baong tig 5 kilong bigas para sa mga pamilyang dumalo dito ngayon. Ngunit, higit pa po sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo San Juan Laia Road. Nariyan din po pala ang Kipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa kalapit lalawigan ng Quezon na malapit na rin pong matapos. Mga minamahal kong kababayan, iba-iba ang pinagdaanan nating pagsubok at patong-patong man ang mga suliranin at hamon ng buhay. Malalampasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtutulungan sa isa't isa. Naniniwala ako na likas na matatapang ang mga Batanggenyo, kasing tapang ng Kaping Barako. Matapang ninyong sinusuong ang mga pagsubok para sa kapakanan ng inyong mga pamilya.
Kaya po, ako ay nakakaasa na makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mangingisda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas.